Quarter 1, Aralin 4, Tekstong Persuasive. Advertisement, mga layunin, pag-unawa at pagsusuri sa mga tekstong nasusulat. Tekstong impormasyonal. A. Nauunawaan ang tekstong persuasive gamit ang mga kasanayang pang-akademic. B. Naipaliliwanag ang mahalagang ideya at detalye gamit ang diksyon, estilo, transisyonal at kohesyong gramatikal, kaangkupan ng salita at ideya na nais iparating sa mambabasa. At para sa unang araw, tayo'y magbalik-aral. Panuto, magbigay ng mga aral sa kartilya ng katipunan. Ipaliwanag ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa kung paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa makabagong panahon. Narito ang mga halimbawang kasagutan. Pag-isipan. Sagutin ang sumusunod na tanong sa pamamagitan ng concept map. Sa makabagong panahon, paano o saan mo nahahanap, nakikita o nababasa ang mga impormasyon tungkol sa mga bagay na nais mong bilhin? Narito ang mga halimbawang sagot. Social media, maaaring Facebook o Instagram. Online shopping, tulad na lamang ng Shopee o Lazada. Traditional media, tulad ng telebisyon, radyo o kaya naman ay pahayagan. Narito pa ang isang aktibidad. Tagline. Tukuyin ang pangalan ng produkto o serbisyo na nagpasikat ng mga taglines. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Love ko to. Tama, McDonald's. May liwanag ang buhay. Meralco, tama. Bida ang saya. Jollibee. Hari ng padala. Tama, LBC. Huwag mahihiyang magtanong. RightMed. We find ways. Tama, BDO. Eat well, live well. Tama, Ajinomoto. Ilan ang iyong nakuwang tamang sagot? Tayo naman ay manood. Panoorin ang patalastas o advertisement na pinamagatang #RC-Mega-Himala mula sa YouTube video ng isang RC Cola Philippines. Matapos niyong manood, ay narito ang gabay tanong. Pagproseso sa pinanood na komersyal gamit ang mga sumusunod na gabay na tanong. Una, anong produkto ang itinatampok sa patalastas? Ikalawa, magbigay ng mga bahagi ng komersyal na tumatak sa iyo. Ikatlo, naging madali ba para sa inyo na kilalanin ang produkto dahil sa inyong napanood? Kung oo, sa paanong paraan? Ikaapat, nakumbinsi ka ba ng komersyal na bilhin ang kanilang produkto? Bakit oo, bakit hindi? Advertisement. Ang advertisement ay isang pangkomersyong mensahe sa iba't ibang media. Maiksing pelikula, nakasulat na pabatid o impormasyon na naglalayong hikayatin at impluwensyahan ang madla na bilhin o tangkiliki ng isang produkto, serbisyo o ideya. Ito ay isang halimbawa ng tekstong persuasive na magiging tuon ng tatalakaying aralin sa ikatlong linggo. Bago ang lahat, tumungo muna tayo sa paghawa ng bokabularyo. Panuto, tukuyin ang mga salitang inilalarawan. Punan ng mga nawawalang letra ang mga sumusunod na salita. Una, bagay, pangyayari, o taong pinag-uusapan. Pangunahing issue. Ano kaya ito? Mahusay, ito ay paksa. Hangarin o nais mangyari ng isang manunulat. Layon, tama! Wastong paggamit ng balarila at estilong panulat. Maaari ding ito ay batayan sa pagbuo ng alinmang larang. Mechanics, mahusay! Konsepto o panukala na nabubuo sa pag-iisip o imahinasyon. Ideya, tama! Isang uri ng patalastas o kabatirang ginagamit ng masistema o maparaang pagkakalat o pagpapalaganap ng paniniwala o kaya doktrina. Propaganda, mahusay!
Ilan ang iyong nakuwang tamang sagot? Pagtukoy sa paksa, layon at ideya. Alamin natin kung ang pinanood na patalastas ay isang halimbawa ng tekstong persuasive, ano sa palagay ninyo ang katangian ng tekstong ito? Tekstong persuasive. Ito ay isang uri ng teksto na layuning makaakit o makahikayat ng mga mambabasa sa isang tiyak na pananaw, opinyon o aksyon. Layunin ng tekstong persuasive na magbigay ng mga dahilan, katibayan at argumento upang mapanindigan ang isang panig ng issue at kumbinsihin ang mambabasa na sumang-ayon o sumuporta sa ipinapahayag ng teksto. Mahalaga ang paggamit ng mga makatotohanang datos, ebidensya at argumento upang mapalakas at patibayin ang posisyon ng manunulat. Karaniwang itong ginagawa sa mga editorial, advertorial, op-ed at patalastas, iba pang uri ng teksto na layunin na makumbinsi o makaapekto sa opinyon ng mambabasa. Narito ang mga elemento ng panghihikayat ayon kay Aristotle. Una, ethos, karakter, imahe o reputasyon ng manunulat o tagapagsalita. Ikalawa, logos, opinyon o lohikal na pagmamatuwid ng manunulat o tagapagsalita. Ikatlo, pathos, emosyon ng mambabasa o tagapakinig. Atin namang alamin ang mga propaganda devices. Una na rito ang name calling. Ito'y pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri. Glittering generalities. Magaganda at nakasisilaw na pahayag ukol sa isang produkto. Transfer. Paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. Ikaapat, testimonial. Tuwirang pag-endorso sa isang tao o produkto ng isang sikat na personalidad. Plain Fox. Ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto o serbisyo. Card stacking. Pagkapakita ng lahat ng magagandang katangian ng produkto, ngunit hindi binabanggit ang hindi magandang katangian. At ang huli, bandwagon. Paghimok sa lahat na gamitin ng isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. Kung iyong naunawaan ang mga propaganda devices, narito ang isang aktibidad. Maging handa, panuto, basahin at suriin ang sumusunod na patalastas mula sa Facebook page ng Department of Health. Suriing mabuti at maging handa sa mga katanungan. Panuto, tukuyin ang layon, paksa at ideya ng patalastas mula sa Facebook page ng Department of Health sa pamagitan ng chart. Narito ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang paksa, layon at ideyang nakapaloob sa patalastas? Ikalawa, ipaliwanag kung paanong ang nabanggit na patalastas ay isang halimbawa ng tekstong persuasive. Huli, mayroon bang ginamit na propaganda device ang patalastas? Ipaliwanag ang iyong sagot. Mechanics sa pagsulat. Una, estilo. Ito ay tumutukoy sa pamamaraan o paraan ng pagsulat na nagsisilbing gabay sa mambabasa na matukoy ang layunin ng manunulat. Ikalawa, diksyon. Ito ay estilo ng pagsulat na tumutukoy sa pagpili ng salita na gagamitin ng isang manunulat. Maaaring gumamit ng mga salitang formal o hindi formal ang isang manunulat ayon sa konteksto o pagkapakahulugan nito. Ikatlo, kohesyong gramatikal o cohesive device. Ito ay tumutukoy sa mga salitang nagsisilbing pananda upang maiwasan ang pag-uulit ng mga pangalan o salitang gagamitin sa pagpapahayag. Mayroon itong apat na uri. Una, pagpapatungkol o reference. Paggamit ng panghalip na tumutukoy sa mga nauna o nahuling pangalan. May dalawa itong uri, ang anapora at ang katapora. Ang anapora ay panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan. Halimbawa, ang mga bulaklak ay sadyang mahalimuyak. Ito rin ay nagbibigay kulay sa ating kapaligiran. Ikalawa, katapora. Panghalip sa unahan
bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan. Halimbawa, siya ay isang mahusay na atleta. Si Heidelin Diaz ay kampyon sa larangan ng weightlifting. B. Ellipsis. Pagtitipid sa pagpapahayag. Mga ibinabawas na bahagi ng pangungusap nang hindi makaapekto upang maunawaan ang ideyang nais iparating. Halimbawa, tumakbo si Ali ng 10 kilometro at si Alan naman ay 5. C. Pagpapalit. Paggamit ng iba't iba pang mga salita o referensya sa pagtukoy ng bagay o kaisipan. Maaring ang pinalitan ay pangalan, nominal, pandiwa, verbal, o isang sugnay, clausal. D. Pag-uugnay. Paggamit ng pangatnig upang pag-ugnayin ang dalawang ideya o pangungusap gaya ng kapag, upang, subalit, dahil, habang, kung, at iba pa. At ang huling mechanic sa pagsulat ay ang transisyonal na paggamit ng salita. Ito ay nag-uugnay sa pagsusunod-sunod ng pangyayari o ideya gaya ng sa wakas, kung gayon, sa kabilang banda, sa katunayan, pagkatapos, sa lahat ng ito, at iba pa. Suriin natin ang iyong naunawaan. Narito ang isang aktibidad. Suriin mo. Panuto. Ang sumusunod ay isang script ng komersyal o patalastas sa telebisyon na naglalayong hikayatin ang mga manonood na tangkilikin ang kanilang inumin. Ang kailangan mong gawin ay markahan ang mga salita o pangungusap, ang mga ginamit na kohesyong gramatikal o cohesive devices sa pamagitan ng ballpen o pangkulay. Tukuyin at isulat din ang uri nito katabi ng minarkahang salita o bahagi ng pangungusap. Ang unang bahagi ay maaaring gawing halimbawa. Narito ang gabay tanong sa pagproseso ng sagot. Una, tungkol saan ang komersyal? Ikalawa, ano ang estilo ng manunulat ayon sa binasang script? Ikatlo, ano ang iyong masasabi tungkol sa diksyon o pagpili ng mga salitang ginamit sa script? Ikaapat, ano-ano ang mga ginamit na kohesyong gramatikal sa nasabing patalastas? Huli, sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng paggamit ng kohesyong gramatikal sa pagsulat ng tekstong persuasive, gaya ng nasabing advertisement o patalastas? Paglalapat at pag-uugnay. Paggawa ng advertisement. Panuto. Bumuo ng isang script ng maiksing advertisement o commercial na hihikayat sa mga manonood o mambabasa na tangkilikin ang kanilang produkto gamit ang mga konseptong natutuhan ngayong linggo. Pumili ng bagay na nais gamitin bilang produkto. At nasa ibaba, ang rubric sa pagmamarka bilang gabay sa inyong paggawa. Narito pa ang isang aktibidad. Islogan mo. Bumuo ng isang slogan sa natutuhan sa ngayong linggo at ipaliwanag ang iyong bubuo. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan para sa ating gabay nilay. Una, ano ang naging hamon o balakid sa inyong pagkatuto? Ikalawa, ano ang nakatulong upang maunawaan ang aralin? Ikatlo, ano ang dapat ninyong gawin upang mapaunlad pa ang pagkatuto sa aralin? Pagtataya o pagsusulit. Panuto, tukuyin at ilagay kung tama o mali ang sumusunod na ideya ayon sa mga natutuhan ngayong linggo. Kung mali, bilugan ng salita o parirala at isulat ang tamang sagot sa dulo ng pangungusap. Kung ito ang iyong sagot, mahusay! Talagang naunawaan mo ang ating aralin. Maraming salamat sa pakikibahagi.